Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art. And this is Les. In today's video, let's talk about yung mga advantages and benefits of being an international student taking up Early Learning and Child Care Diploma. At kung gusto nyo mag-pursue as an early childhood educator Dito sa Alberta. Ayun guys, welcome back. And pag-usapan natin ano ba yung mga benefits ng pagiging international student taking up ELCC. So guys, a small and short background sa amin. Pumunta po kami dito sa Canada as an international student, si Mrs. And nag-take po siya ng ELCC. And one of the reason why na tinake niya yung course na yan is because assistant teacher na siya sa kinder. Back in UAE. Yeah. Nung nasa UAE kami guys, yun na po yung trabaho niya. Kaya dito sa Canada, gusto niya pong i-pursue yung career na yan. So guys, yung ELCC is 2 years siya, and para makakuha ka ng diploma, and pwede rin 1 year kung gusto mo makakuha ng certificate. Yeah. Ang maganda dito sa Alberta ay kahit international student ka pa, may benefits ka nang makukuha. So first benefit po ng being an ELCC student ay ang financial assistance. Kasi dito guys, napakamahal po ng tuition fee as an international student. Isa po yan sa mga kinatatakutan ng mga nasa Pilipinas o sa ibang bansa. Kaya hindi po nila na-afford na maging international student. Pero fortunately, kung nandito po kayo sa Alberta, meron pong way para magkaroon kayo ng financial assistance. Ano yung tawag doon, babe? Professional Development Funding. So, ang pagkuha ng Professional Development Funding, guys, ay kailangan, ay may requirement siya. So, ang unang requirement is dapat may trabaho ka sa daycare or childcare. So, nag-aaral ka as international student, dapat may part-time ka. Part-time. Sa daycare. Part-time ka na trabaho sa daycare or any childcare program. So, kung may trabaho na ako sa daycare, anong gagawin ko? Kung may trabaho ka na sa daycare, pwede ka na mag-apply ng Professional Development Funding. So, ang kailangan naman dyan is yung program ID ng daycare nyo or yung childcare program nyo. Tapos, online lang siya guys. Sa online lang siya ilalagay. Pupunta ka lang sa Alberta services ata yun. Ilagay na lang. I-post na lang namin sa screen kung saan yung link kung saan po kayo mag-a-apply ng PD funding. Yeah. Tapos dun ka mag-a-apply sa release time funding. So pag apply mo dun sa release time funding guys, is ilagay mo lahat dun yung mga subjects mo sa school, tapos magkano ang tuition, tapos ang resibo kung kailan mo na nabayaran yung mga tuition na yon. Tapos isa-submit mo lang siya. Ang course niya is umabot ng 20,000 Canadian dollars. And ang na-apply niya po na PD funding magkano? Dalawa. Sa isang taon? Sa isang taon, dalawa. So magkano nakuha natin? 1,500 Canadian dollars and ang isa is 1,600 Canadian dollars. Pero with tax pa man guys, so ang 3,100 is magiging nasa mga 2,800 siguro or 2,500 to 2,800. Malaki pong help yan, tulong mula sa PD funding. Yun po isa sa mga advantages or benefits. Sa ibang courses, di po kayo makakita ng ganyan. So, number 2 benefit guys, yung tinatawag nilang top up. Ano ba yung top up? Babe? Top up salary. So, ang ELCC kasi guys, ang Early Learning Child Care is meron siyang staff certification. So, level, yan siya, level 1, level 2, and level 3. Ano ba yan? Pag natapos ka na ng eskwela o habang nasa eskwela ka pa lang? Habang nasa eskwela pa lang ako guys, before ako nag-start ng ELCC ko dito sa Canada, is nag-apply na ako ng level 1 certificate. Kasi hindi ka pwedeng mag-apply ng job sa child care kung wala kang level certificate. So kung level 1 certificate ka,
Magkano yung yung tinatawag na top up? So ang level 1 top up is $2.64 per hour. So kung ang sahod, ang minimum dito guys as sa Alberta is $15 per hour. So kung may level 1 certificate ka, is meron kang plus 2.64 sa sahod mo. So 15 plus 2.64 is 17.64 per hour mo. Pero yung 2.64 guys is hindi yan galing sa company mo or hindi sa employer. Ang 2.64 is galing yan sa government. Pag nag-start na ako mag-aral, pwede na ako mag-apply. Pwede ka mag-apply ng level 1, pero hihintayin pa nila kung ilan ng units ng mga courses or subjects na nakuha mo. So after ng level 1, nakakuha ka na ng level 1, nadagdagan na yung sahod mo ng 2.64 per hour. Kailan ka naman magiging level 2? Pagka-graduate mo sa certificate, which is 1 year sa ELCC or Early Learning and Childcare Program, is automatic yan guys na level 2 ka. Pero i-apply mo pa rin yun sa staffing services dito sa Alberta. Then pag level 2 ka na, is ang top up is mag-increase din siya kasi ang level 1 2.64. Pagka level 2 mo na is $5.05. Nice, diba? Parang nadadagdagan yung sahod mo. Oo. And pag level 3? Pag level 3 ka na, which is nag-graduate ka na ng diploma, 2 years, yes, meron kang level 3 na certificate, which is $8.62 ang top up. Wow. Yeah. Diba? Yeah. Sa ibang courses, walang ganyan guys. Dito, kung ano yung basic mo, plus yung top up from the government, yun na po yung sasahurin nyo. Pero yung level 3 guys is para lang yan sa mga nakadiploma dito sa Canada, sa Alberta, at yung mga teachers, registered teachers sa Pilipinas. Yes. Kahit hindi ako nag-aral ng ELCC, DepEd teacher ako from the Philippines, pwede ako mag-level 3 dito? Yes. Yes. Kung teacher ka sa Pilipinas, i-apply mo lang yan siya guys sa staffing services, bibigyan ka nila ng level 3. Pagka meron ka ng level 3, apply ka na sa mga childcare programs. And number 3 guys, ng advantage or benefit of being an ELCC student, ELCC graduate dito sa Canada, yung mga PR pathways. This time, nasama ang ELCC na course or na program sa pathway ng PR. Yun nga guys, nasama guys yung ELCC as an in-demand work dito sa Canada. Kaya binigyan po nila ng PR pathway sa express entry o yung tinatawag nila na category based draws. So kasama na po yung early childhood educator. Kaya kung kayo ay nagte-take up ng ELCC, expect na maganda po yung or may chance po kayo na ma-PR dito sa Canada. And isa sa mga requirement para mabigyan ka ng residency dito sa Canada, yung work mo is nasa in-demand sector. Yan, yung mga gusto nilang trabaho. Kapag kayo ay skilled worker o yung mga nagkakaroon ng tinatawag na labor shortages, kung kasama po kayo doon, malaki po yung chance nyo na mabigyan ng PR. And fortunately, kung kayo nag-aaral ng ELCC, kasama po yung ELCC dyan. Yeah, and all the educators. Yes. Yun lang guys, yun yung tatlo na mahalagang benefits kung gusto nyong i-pursue po yung Early Learning and Childcare Diploma. Marami po kasi ditong courses sa Canada kung gusto nyo pong mag-international student, and kayo po ang masusunod kung ano po yung nasa puso nyo. Pero kung gusto nyo po ng ELCC, nasa maganda po kayong pathway. Kaya guys, nung nagdiploma ako, pagkatapos ng certificate ko guys, sabi ko titigil na ako
Kasi hindi ko na kaya mag-aral, ganun. Pero alam nyo guys, ang motivation ko na lang yung top up. Pag level 3 kasi guys, mas malaki ang top up, kaya go push. Kaya guys. Kaya natapos ko ang diploma. Yes. Kaya ngayon guys, level 3 na ako. Mayroon akong 8.62 na top up. Yes, sa mga perks. Kaya kailangan sipagan natin guys dito sa Canada. And gawin po natin lahat ng mga kailangan natin gawin para mapataas po yung ating ma-boost yung ating career. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood, and we hope na marami kayong natutunan dito sa video namin, lalo na kung gusto niyo mag-pursue ng ELCC course. Yan, please support us by liking this video and comment your thoughts below kung ano man mga questions nyo, and subscribe to our channel for more videos like this. See you guys on the next video. Goodbye and God bless.